Hustisya ang panawagan ng pamilyang batang 10 taong gulang na nasawi matapos magpatuli sa Maynila. Lumalabas sa investigasyon, iligal ang operasyon ng klinik at peke umano ang doktor na nagtuli. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Narito ako sa burol ng batang si Mac Nathan na namatay noong nakaraang Sabado matapos magpatuli sa isang lying-in clinic sa Balot sa Tondo, Maynila. Lumalabas sa investigasyon na peking doktor ang nagtuli sa biktima at nakulong na dati dahil sa kaso ng pagpapanggap at paggamit ng pangalan ng isang lisensyadong doktor at ang kanyang license number para makapag-issue ng mga medical certificate. Lumalabas din sa investigasyon na walang mga kaukulang permit ang kanyang clinic para makapag-operate ayon sa barangay. Narito ang aking report. Taong 2023 nang salakayin ng mga tauhan ng PNP-CIDG Intelligence Unit ang lying-in clinic na ito sa Balot, Tondo, Maynila. Nakatanggap kasi sila ng reklamo na ang nangangasiwa raw ng clinic isang babaeng senior citizen na nagpapanggap umanong doktor. Ginagamit daw ng sospek ang pangalan at license number ng isang lehitimong doktor na nakatrabaho niya mahigit 20 taon nang nakalilipas. Naaresto noon ang sospek na isang midwife o kumadrona. Ayon sa barangay, nakapagpiyansa ang sospek. Ngayon, napagalamang hindi pala tumigil ang sospek sa kanyang gawain. Nagpapanggap pa rin siyang doktor at nagtuli sa 10 taong gulang na si Mac Nathan. Namatay ang bata nitong Sabado. Ayon sa barangay, matagal nang walang permit ang sospek kaya inakala nilang matagal na siyang hindi nag-ooperate. Walang request, so ang alam namin hindi siya nag-ooperate. Ang alam namin, licensed midwife siya. Pero doktor hindi. Maging vigilant sila kung registered ba, kung ano ba. Tsaka ang dami-dami nating ospital na pwede nilang puntahan. Sa kwento ng nanay ng bata na si Marjorie, natuklasan niya lang online ang clinic dahil assistant doon ang isa niyang kakilala. Sinabi pa raw sa kanya na 3 na ang kanilang natuli noong araw na yon. Sa halagang 1,200 pesos, napapayag na si Marjorie na doon ipatuli ang anak. Bago tuliin, tinurukan daw ng anesthesia ang kanyang anak na ayon sa assistant sa clinic ay nasa 20cc ang dose. Ilang minuto matapos ang pagtutuli, napansin ni Marjorie na biglang nanginig na ang kanyang anak. Napatagal pa po doon dahil ang sabi po sa akin ng doktor, normal lang daw po yung kasi groggy, pati po yung assistant. Tapos yung nakikita ko na po nangingitim yung anak ko, yun na po. Tinakbo na po namin ang kalipin sa ospital. Tapos ayun na po, dead on arrival na po. Matapos mangyari ang insidente, dinala naman sa MPD ang babaeng nagtuli sa kanyang anak. Pero pinauwi din dahil kailangan pa raw i-autopsy ang bangkay ng bata. Nakatakdang i-autopsy ng NBI ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagdadalawang isip pa raw dito ang pamilya ng biktima. Para po kasing naawa na po ako sa anak ko eh. Sobrang bata po na anak ko eh. Para mamatay na dahil lang sa ganyan eh. Sobrang sakit po sa akin. Panganay ko po yan eh. Hindi ko po talaga siya mapapatawad. Sinubukan namin makipag-ugnayan sa lying-in clinic pero walang tao na humarap sa amin. Igan, sabi ng pamilya ni Mac Nathan, posibleng tumagal daw ng 7 araw bago lumabas ang resulta ng autopsy sa kanyang bangkay. Patuloy din tayo nakipag-ugnayan sa Manila Police District para sa development ng investigasyon. Kahapon, pinuntahan din ng GMA Integrated News itong clinic. At sabi ng humarap, wala raw yung nag-opera. Nag-iwan lang tayo kahapon ng calling card para kung sakali ay tawagan o kontakin tayo ng pamunuan ng clinic. Pero hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin tayong tawag na natatanggap. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.